At nakalimutan ko pala guys, paano pala ako napunta sa Spain no? So, mula sa Hong Kong, nag-apply ako ng Czech Republic kasi mahirap naman yung pumunta diretso dito sa Spain. Kaya, maghahanap ka ng kung saan saan ng part ng Chinsin Visa is, so yung naswertehan ako is sa Czech Republic. Tapos nung dumating ako ng Czech Republic, ayun na may agency kami sa Czech Republic. May accommodation silang free. Tapos ang ano lang kasi doon is tumagal ako doon ng 1 month. Wala akong trabaho kaya yung iba kong mga kasampahan naghintay sila ng kung kailan magkakatrabaho. So ako kasi wala silang mapuntahan at saka yung iba ayaw nilang magiging magkatulong ulit. Gusto nila na sa pabrika sila kaya nag-stay na sila doon sa Czech Republic. So yung ginawa ko, nagpabila ako ng ticket sa kapatid ko from Czech Republic hanggang dito sa Spain. Kaya kaya pagdating mo dito sa Spain guys is TNT ka dito guys. Means wala kang papel. So, kahit wala ka ditong papel guys, safe ka naman dito. After 3 years ka pa kasi, pwedeng makapag-apply ng papel dito. Kasi yun ang requirements nila na 3 years ka dapat dito. Tapos guys, ang tips ko lang, pag pumunta kayo ng Spain, pag may kakilala kayo dito, pwede kayong magpakuha ng boarding house na pwede nyong pag-istihan. Yung mga boarding house dito guys is yung bed spacer lang guys is nasa 130 kasama na yung tubig at saka kuryente, wifi, ganun. Every month yan. So kung wala ka pang trabaho at kunwari maghanap ka pa ng trabaho mo, nasa 150 yung singil ng ano. Kung intern na ka, halimbawa kung may trabaho ka na tapos intern na, yung i-rent mo, bali 130 lang. Pero kung extern na means mag-stayin ka dun sa boarding house ng 1 month kasi naghahanap ka pa ng mga 150 po yung bayad. So, nandito na ako sa Spain, nung galing nga ako sa Czech Republic, wala ka nang madadaanan na, nag-airplane nga ako. Kasi, sabi nila, nakakatakot pag mag-airplane. Hindi ka naman matatakot mag-airplane, guys, kasi, nung una, hindi ka na dadaan sa immigration. Pangalawa, pag nasa Czech Republic ka, may ID ka na resident permit. Kaya kahit pa na questionin ka guys, hindi ka nila basta sabihin mo lang na magpunta ka dito para mamasyal, mag-tour lang, ganun. Pero pagdating mo dito guys, wala kang immigration. Paglapag mo dito sa Spain, exit agad guys. Tapos yun, wala na kung may luggage ka. Pero kung pumunta ka dito guys, huwag kayong magdala ng madaming damit guys kasi magtatanong din sila bakit ang dami-dami ng ng damit nyo, magtutur lang kayo. Dapat isang malita lang kayo na maliit tapos nyo lang yan, ilagay nyo lang doon sa sa hand carry. So bali hindi siya dapat ng 7 kilo ganun. Saka iwan nyo na yung mga gamit nyo guys sa kung saan man kayo o kung balak nyo pumunta ng Spain, kung galing sa Hong Kong, magdala lang kayo ng very important na kailangan nyo. Ako nga, iniwan ko dun sa mga kasama ko sa SEC yung iba kong damit. Kaya, dito na lang din ako bumili ng mga damit ko. Kasi dito, makakahanap ka agad ng work. Kasi madami dito naghahanap. Especially na yung mga amo naghahanap ng mga bago galing sa Hong Kong, sa Poland, sa Czech Republic, basta yung mga new kasi
Yung mga new kasi guys, hinahanap nila kasi hindi ma-reklamadoro. Kaya, ayun, madami naghahanap dito ng bago na, ng nga employer. Pero maganda din guys kapag may papel ka, kasi kung may papel ka, pwede ka mag-stay out at saka pwede kang pumili ng amo mo. Maganda. Pwede din makapagpili ng amo pag bago, pero minsan kasi kailangan natin important yung magpapapil sa atin. Kasi after 3 years, kailangan natin mag-apply ng papel. Kaya, ayun, ako, nagtambay ako kasi 8 years ako sa Hong Kong, so hindi muna ako nagtrabaho, kaya nagtambay talaga ako dito para magpahinga. So, yung ko lang is, binayaran ko lang yung boarding house ko, tambay ako, tapos, ayun, nag-decide na ako mag-apply. Within 2 weeks lang guys, nakahanap ako ng trabaho. So, hanggang ngayon, maswerte pa rin at 6 months 5 months pa pala ako dito. Magpa 5 months. So, yung sahod ko is 1,150 euros. Is yung 1,100 yung sahod ko plus 50 na for insurance. Pero either kung ibabayad mo yun or mag-apply ka ng insurance. Pero ako kasi, hindi pa ako nag-apply ng insurance guys. Kasi kapag magkakapapel ka na dito, hindi rin accredited yung insurance na binabayaran mo kasi may another insurance din na ipapa-apply sa'yo. Kaya, mag-ingat lang na hindi ka magkasakit. Kaya, yun. Tapos, ano pa ba? Yung trabaho ko pala guys is Monday to Friday lang. Yun. Bali, umuwi ako ng Friday ng gabi, tapos bumabalik ako ng Monday ng umaga. Kaya yun. Yun lang. Ano pa ba? At saka, paano maghanap ng dito, ng employer? Ano lang guys, mayroong mga agent na sa mga sa page ka lang, Pinoy ako, Spain, OFW sa Spain, Bistak, Bisayang Dako, madaming page dito guys na Milanuncios, may mga apps din na doon ka lang maghahanap guys, sa cellphone lang ka maghahanap, tapos magko-comment ka lang or i-comment mo or naglalagay sila doon ng mga hiring, ganun. Kung agency naman yung itatawagan kayo ng agent, sila mismo ang tatawag sa inyo kapag nag-comment kayo na interested, ganun. So, madami dito guys, kaya, tapos guys, walang nanghuhuli dito guys. Nanghuhuli siguro sila pag talagang yung kakapansin-pansin ka kung may ginawa kang nakabulabog ka, may inaway ka, ganun. Pero kung yung wala ka namang ginagawa, hindi ka naman hinuhuli dito. Kung lang. Kahit nahuliin ka guys, tatanong lang sa'yo kung ganyan, saan ka nakatira. Pero hindi sila dito guys. Hindi sila nagpapaano. Basta ang ganda dito. Madami kasi nagsasabi na yung sahod dito guys is 1,080 yung pero ngayon recently nagiging 1,300 na kasi every year daw yan tumataas, sabi nila. Every year daw tumataas dito. Sabi ng mga iba kasi maliit lang dito yung sahod. Pero yung pagkain namin dito is napakamura. Tapos ang dami-dami mabili. Tapos ang nila dito, ang pamasahe nila dito, yung card mo, 1 month, unlimited na yun, nasa 22 euro lang. So, madami ka din mabibili. Madami din natitira sa'yo. Kasi, sinasabi nilang
60 plus is ano kasi pinipili nila yung sa may Paris na malaki daw dun sa Paris. Malaki din ang babayaran mo doon sa Paris. Madami din bilihin na ano din sila. Kaya bawi din. Saka dito nagkakakapapil ng 3 years after 3 years. Kaya maganda dito sa Spain. May mga kasama ako dun sa Czech Republic. Ayaw naman nilang maglipat kasi katulong nga dito. Tsaka Pero after 3 years guys, pwede ka na mag-apply sa mga hotel, restaurant, kung saan mo gusto. Pwede ka mag-apply kung marunong ka lang habla Espanyol, magsalita ng Espanyol. May nag-aaral naman dito, may pag-aaralan naman dito, kaya ka lang, 3 years lang. Ka ng 3 years para pwede ka na mag-apply ng mga gusto mong applyan. Kaya worth it naman yun guys. Doon kasi kailangan, sa Czech Republic kasi kailangan pag nag-renew ka ng kailangan may kontrata kayo, tapos hindi kayo pwedeng mag-resign. Halimbawa, pangit yung trabaho nyo, hindi kayo pwedeng mag-resign within 6 months. Dito guys, kung halimbawa, pangit yung amo nyo, pwede nyo alisan agad-agad guys. Iti-text nyo lang na wag na kayong babalik or hindi na kayo magtatrabaho. Yun lang. Tsaka maghanap na kayo na naman ng bago, ganun. Yung, ano pa? Yun lang naman. Yun lang naman masishare ko. At saka, ano pa ba? Wala na. Kung may mga tanong kayo, tanong nyo na lang guys ha. See you guys. Bye-bye.